kay katulog. No? Kami kay katulog sa ulan-ulan, pero salamat sa pagbuhay ng Diyos nga ginatagan na niya po kami ako strength nga abot dili sa balay ng buwanan to worship Him in spirit and in truth and to listen sa iyang mapulong karoon ng kabusagan. Take note, ang title sa itong message this morning is about enough. Saan ang enough? Sakto ba? Or tama na? Diba? So sa message ako ang exoon ni Brother Edgar last time. It is about the wants o katuwang mga needs. No? Deklaro ni ako may mga pastor siguro, si Pastor Edgar nga lahat ang wants, lahat po ang needs. Pero ang pagkakanan ako, either wants or need, when is enough? Ano sa tama-tama istorya na enough is enough? No? We live in this world and so on na ang enough has no limit. Tama? Kano sa mga makaingon nga sakto na? Kano sa mga makaingon nga okay na ni? Enough na ni? Sa ako ang kalibutan karon, naka sa kalibutan nga ang enough or ang sakto na is dili din siya enough. No? Sa okay na ni? 350 ang adlaw. Pero parang 350 ang adlaw, dili ko yun na siya enough. Minsan sakto na rin ako ang pagkaon karon, pero pareho pagkaon karon, dili ko na sa kabot o pareho ito. No? Tukoy na lang yung matiyan. So we live in the world na enough has no limit. According to gani sa kanta din sa kalibutan, na ito never enough. No? Never enough. You may call it for you, never. But the Bible is reminding us that we should be contented on what we have. Philippians chapter 4, verse 11 to 13, nag-ingon. Usually, I am not saying this. This is Apostle Paul writing a letter for the people of Philippi. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Verse 12. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content, according to Apostle Paul, and any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Verse 13, muna iyang giingong secret, I can do all this through Him who gave me strength. No? Minsan, nakabalo ko sa sekreto para ako makontento kung masaway na anak ko, whether daghan pa na siya or whether gamay pa na siya, ang ako ang sekreto na sa verse 13. Na kaya na ako buhaton o mag-through, ma-breakthrough o malagpasan yung mga situation pinaagi sa ato ang Diyos na naghatag sa ato ang puso. Because ipatuang sa nagagigsuman kung sa may naa sa ato ang kaugalingon nga pag-isip, kulang yun kayo. No? So ako ay pagkakalaman, kanina kong sulong kulang na yun, kinamalan dito ko part-time.
pwede siya make it through dito within the day. So the Apostle Paul knew when to say enough. Maskin pa o makadawat ka o 500, yung mayor sa nga ibuka ng 500 o sa kabulan. Yang may hindi kaya yung 500 so sa kabulan. Makikaway na lang ka. Kaya naman, hindi makaya yung 500 sa kabulan. Pero sa Apostle Paul, may siya, sige, kaya 500, ako nang pag-uon sa kabulan. Kaya nasayo ko nga, kung masamoy kabulangon ako, ang Diyos mo'y magpuno sa ako ang kabulangon. Apostle Paul learned how to be content in any and every situation, according to verse 12. Maskin unsa o maskin asa nga sitwasyon sa itong kinabuhi, nakabalo si Apostle Paul na kung wala ang tabang sa Diyos, wala ang gusto niya sa Diyos, dili niya ni makaya na siya lang isa. Muna din sa kabalo kung sa sekreto, anong nakaya na malitagan. Imagine nyo mo si Apostle Paul kung sa pinaka-daghan kayong simbahan na tungkol in history sa Bible. Pero makita niyo na chance yaan na. Philippians, Colossians, Thessalonians, mga lugar na siya. Kanang chance, ako may mga nag-iyo dito. Kaning book is a letter ni Apostle Paul para sa simbahan na certain lugar. Pero nganong nakaya niya gamang-ambaw sa lugar, wala siya wala siya yung finance, wala siya foreigner na nag-support sa iya, pero nganong nakaya mo niya mga makambak ko ng syudad ng himong simbahan, mag-gather of people. It is because maskin sa iya ang kakulamon na sa sikreto. Dapat kagalusang kontento kung sa naan niya. Kung naasay daghan, makontento siya. Pero kung naasay gamay na kontento, ihapon siya po ako. But he did not learn it by himself. During the time nga kanin niya nahitabo, naghatag si Lord of revelation ni Apostle Paul. Wala din ninyo nga, na-figure out na kung nga si Lord may tighatag na strength. Siya may naka-figure out nga, ay si Lord may naghatag na strength, hindi siya may naka-figure out. It was revealed by the Lord sa iya. Now let us look at 2 Corinthians chapter 2, verse 8 to 9. So verse 8 na ngayon, 3 times I plead with the Lord to take it away from me. Masay pasabot na rin niya. Nanghangin na sa the Lord 3 times nga kuwaon ni butanga diha sa iya. Igito pasabot siya paatras sa iyang verse diha sa 6, 7. Naghingon niya nga gihatagan sa revelation ni Lord o kailangan revelation siya naasay panit na napuno o puno. No? He was referring to the thorn in his flesh o ang paghatag o messenger gikan ni Satan para i-torment siya. In short, galisod siya sa iya ang revelation. Paglantaw niya sa i-reveal ni Lord sa iya, dili sa iyo ang iyang kahintang. Nasa'y panit nga naghatulog, napagay minsahiro gikan ni Satanas nga nagsiging o pahirap sa iya, siging torment diya sa iya. Pero sa verse 10 na iyon, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power made perfect in weakness. Niingon si Lord sa iya, si Apostle Paul, sige po ang ni Lord sa iya revelation, Lord, kuhaan na ng tulog sa akong panit. Lord, kuhaan na ng ipadala ng mensahero ni Satan para i-torment ko. Kuhaan na ni Lord, binati siya 3 times. Pero niingon si Lord, ang ako ang grasya sa imoa,
enough na na siya. Sufficient na akong grace for you. Kaya ako ang gahom, my power made perfect in weakness. Sa ako ang kaluyahon, diha mo gawas ang power ni Lord. Kaya unless the time nga ikaw mo surrender o mo weak, dili ni mo mabati ang presensya ni Lord. Matingala mo nga sa happy days na to, dili kay takalagang joy na Lord. Sa panahon nga maglipay ka, outing, nakalako sa boulevard, magato sa mall, magalit o mga butang, usahay kay dili kay na malundungan sa Lord. Pero ato mga tao nga naglisod sa ilang kahimtang, naa sila to the point nga miserable mo kayo ng life. Sila tong mga tao nga makadugtong sa Diyos. Why? Because His power is perfect in weakness. Muna itong mga tao nga weak o na kinahanglan ng strength yan ni Lord, sila itong mas makabati sa strength na naan ni Lord. Muna si Apostle Paul, nasayod na po, igsuon, wala ko natingon aning kay kusgan ko, pero tingon ko aning niya because I am weak. Muna ningon sa ni Lord, Lord, kuhaan na ni Lord, wala pa siya kasabot. But then ningon si Lord, ako ang grace is sufficient na para sa imo. For my power is made perfect in weakness. In your state, di mo karon nga naitunog sa imong panit o na-torment ni mo mga demonyo, that is where my power can be revealed. There, I will boast all the more gladly about my weaknesses. Nakarealize si Apostle Paul, ay, dili din ako dapat i-pray na tanggalon ni Lord kung sa may akong kahimtang kawan. Instead, dapat ako ni siya ikalipay nga ako nag-suffer karon aning skin of thorns o kaning pag-torment na Satan because diya na ako nakita nga ako ang weakness mahimo di ayo nga maka-reveal sa power nga naa diha ni Christ nga nag-rest diha kang Apostle. Later na figure out niya, dili lang di ay ni siya weakness. Instead, this is means power. No? Na-advantage sa mga weak women. Ano nga, sa karera pa na siya, si Pagong, si Matching, na-advantage si Pagong. Si Pagong, isa na, sige, pag-apply sa dito, matulog sa mga sa kauras. No? Matulog sa mga sa kauras. Then after sa kauras, natin kadong patas ka patas. So meaning, it doesn't take advantage si Pagong because of his weakness. But others saw this as weak. Kaning weakness niya, ilang pangataon niya, weakness siya. Pero sa Apostle Paul niyon siya, dili ni siya weakness. It is power diha ni Lord. Pero people and so on, especially nowadays, is greedy in nature. No? Isip mo po mga tao sa mga panahon ay greedy in nature. Butuod yung mga tao karon na ay pagkagahaman yun. Especially karon na panahon. Ano man? Pagkakita nila kung pili-swilo sa vlogger, nag-vlogger na tanan. Kung sa'yo reason, dili para musikat, wala tayo pakita musikat sa laudis na musikat. Dili para mailhan, pero para makita o kapok. Ano man? Kita nila mga vlogger doon, nag-record pa mga vlogger. Muna ka niyo, ang uban mo, yun siya nga, hi guys, welcome to my vlog. Kusayok man siguro na. Dapat, hi vlog. Pero man, kada ang vlogger naman.
Hi vlog, welcome to my guys. Antay naman. No? The Lord said to Apostle Paul na ang iyang grace is sufficient na for us, but kita nga mga tao, we aim for more than enough. Gusto ta Lord, alam ko Lord, ang iyong grace enough na ako. Pero, lahat na lang ng natay side hustle, natay gamay na extra ba? No? Kasi tayo mahulog ang grace ni Lord at is na ako reserva. No? Ako ang natawag to Exodus chapter 1 verse 31. Yung last ask sa Exodus, bear with me. Papasan lang na ito Verse 1. So, the whole Israelites community set out from Elim and came to the desert of Sin, which is between Elim and Sinai. On the 15th day of the second month after they had come out from Egypt. So, this is the story sa mga Israelites. After sila, 15 days after sila nigawas sa Egypt. Verse 2. In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. Ano say grumble? Ha? Dili ang balikan din niyan, ha? Graham Ball to. Grumble is that. Grumble is that? Yaw-yaw. Ha? Nagyaw-yaw sila. Bilang yaw-yawan si Moses at Aaron. Verse 3. The Israelites said to them, if only we had died by the Lord's hand in Egypt, there we sat around spot of meat and ate all the food we wanted, but you brought us out into this desert to starve. This the entire assembly to death. Ngayon siya na, kung ipatayan ni Lord dito sa Egypt, bahala kung kamatay mo dito na ipagkaon. Na may part of meat. O makakaon may sa pagkaon na gusto na makaon kung namin dito sa Egypt. Pero ikaw, Moses, ikaw, Aaron, imong ipagawas doon sa desert para unsa? Para mamatay sa nagutom? No? Ilang yaw-yawan si Moses o si Aaron. Then the Lord said to Moses, dili, istorya ni Lord ng Israelites ha. Ang iyang istorya si Moses, niyo siya, I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. Take note, ningon si Lord, magpaulan ko tinapay gikan sa langit. Kung medyo isog-isog po ni si Lord, ang iyang ipaulan bakya, patay ka din magpagkamahan na o binangkal ng ipaulan ni Lord, bukol-bukol din ni Israelites. Pero niyon si Lord, I will rain down bread from heaven for you. Niyang instruction, the people are to go out each day kada adlaw and gather enough para sa tibuok adlaw. Remember, enough para sa usaka adlaw. In this day, I will test them and see whether they follow my instruction. Ngayon si Lord, sige, magpaulan ko tinapay, pero testing naman ako ni. Nagtawag ako kung makakuha pa sila kung unsay akong instruction ng ihatag sa ila. Next. On the 6th day, they are to prepare what they bring in. And that is to be twice as much as they gather on the other day. Ningon si Lord, sa ikaunong nga adlaw, kinahanglan sila makuha, mo-prepare sila o twice sa kung saan ilang i-gather sa mga labay na adlaw. Meaning, day 1 tama sa day 5, kinahanglan ang ilang kuhaon, enough lang for 1 day. Pero sa tayo ikaw na adlaw, mingon si Lord,
ingna sila na ang ilang kuhaon dapat doble igo lang para sa duha kadlaw. No? So Moses and Aaron said to all Israelites, nag-relay si Moses to sa Aaron sa instruction ni Lord diya sa mga Israelino. In the evening, you will know that it was the Lord who brought you out of Egypt. Next. Verse 7. And in the morning you will see the glory of the Lord, because he had heard you grumbling against him. Saka, nasayon si Lord, yung ano, gayaw-yaw mo about ni Lord. Dili about na ni Moses at ni Aaron. Di ba ito mga storya directly ni Lord, o na kami may mong iyaw-yawan. So, diyon din si Moses, who are we that you should grumble against us? Sa kinsa mo good me? Anong sa mga mo mag-iyaw-yaw? Verse 8. Moses also said, you will know that it was the Lord when he gave you meat to eat in the evening and all the bread you want in the morning. Because he had heard you grumbling against him, who are we? You are not grumbling against us, but against the Lord. Ngayon siya, kamo nagyaw-yaw mo sa ako pero wag mo kabalo ng inyong yaw-yawan, dili ako. Pero nagyaw-yaw mo diya sa Diyos. No? Usahay, makita lang nato, yaw-yawan nato, kung sa to'y makita nato, pwede nito yaw-yawan. Pero wag ka kabalo kung kinsa may nagsuguan ang ila. No? Gusto kita mo yung meron ka nila man yung ihatag na ako, boss. Wala dyan ko'y pinasbuhan, wala dyan ko'y bonus. Pero wag ka kabalo na ang imong iyaw-yawan, dili ng imong boss. It is the Lord. Gayaw-yaw ka ng gamay kag sweldo, pero wag ka kabalo ng ituyo ni Lord ng gamay kag sweldo para mangita ka sa magsayaan ng Lord. Magsige ka tampo ni Lord, Lord, anong gamay ng sweldo? Di-close mo ni Lord. Kung ipanakan kayo sweldo, di nakakadumdum ni Lord. Pero nagyaw-yaw sila mga Israelites ni Moses at ni Aaron. Pero hindi mo sakit sa kami para yaw-yawan ninyo. Dili man kami mo ipagawas ninyo sa Egypt. It is the Lord. Muna si Lord, nasayon siya ako gayaw-yaw mga Israelites. Muna niyon si Lord na nasa instruction ninyo. No? Then Moses told Aaron, say to the entire Israelite community, come before the Lord, for He has heard your grumbling. Minsan doon mo diya sa Diyos, kay si Lord na nakadungog sa inyo ang mga reklamo. Verse 10. While Aaron was speaking, the whole Israelite community, they looked toward the desert. And there was the glory of the Lord appearing in clouds. I don't know if you remember, sa ito ang message last dugay ng panahon natin. Na when we see clouds, clouds also refer as the glory of God. No? Naghatag ko mga references na last time. Nga clouds mong yun mo always nag-represent sa glory ni Lord. So paglantaw sa mga Israelites sa desert, ang desert dapat na siya, wala na siya kahoy, hindi makita na represent. Nakita nila ang clouds na appear na nag-symbolize the glory ni Lord. Verse 11. The Lord said to Moses, I have heard the grumbling of Israelites. Tell them, at twilight you will eat meat, and in the morning you will be filled with bread. Then you will know that I am the Lord your God. Imagine ninyo yung sulo. Reklamador kayo ng mga Israelites. Pero si Lord, wala siya, dili siya bungol sa mga reklamador. Dili siya bungol sa mga nagdaay mga aligod-god sa kinabuhi.
Maski pag wala sila direct ni Lord o pangayo, nagyaw-yaw sila ni Moses, pero si Lord, dili siya, tawag, manhid. Na dili niya makita ang mga grumble sa iyang katawan. So niingon si Lord sa ila, ayaw mo kabala ang mga Israelites. Kay sa evening, magkaon mo og meat. Meaning, unod na karne o sama siya na karne, basta karne ang ihatag ni Lord. Kaya ilang ko reklamo doon na bahala mamatay sila sa Egypt, tapos lalo sa kapat ng karne. Makaon nila ilang gusto. So niyo si Lord, ay wala ka, kailangan ka mo karne. In the twilight, sa gabi, magkaon mo og meat. O pag matay mo sa buntag, magkaon po mo og bread. Only promise the Lord. Next. Verse 13. That evening, a whale came and covered the camp. Kung saan ang whale? Pugo. Or katong itlog o di mo quick. Ito ang gagawin dito sa pugo. Katong nangitlog katong nalalang gamay ng mga buro na sa piso, mayroon na siya. Pero, agi sa kadaghan, nalukok nila ang tibok camp. So meaning, igo na nang nilatulapon, ihabol, na sila karne. Nitukan si Lord sa iyang promise. So pagkagabi, na sila karne. And in the morning, there was a layer of dew, there was a layer of dew around the camp. Nagribukod sa palibot sa iyang camp ang breath o dew. Next. When the dew was gone, 10 flakes of crows on the ground appeared on the desert floor. Next. When the Israelites saw it, they said to each other, "What is this?" Wala pa sa kasagot kung sa tungko ang Jew, pagmala sa Jew, wala sa kasagot kung sa mga nangapilit-pilit rin, na puti. For they did not know that it was, what it was. So si Moses, nag-explain siya, niyo si Moses, it is the bread that the Lord has given to you, or given you to eat. Sa kanyang niya nga puti-puti dali, lama dali sa Utah, mao na ang i-promise ni Lord na bread sa inyo. Daghan kaayo sa tanan. To the point niya kayo. So, sama ni? No? Verse 21. Each morning, everyone gathered as much as they need. And when the sun grew hot, it melted away. So now is like time limit. Kinahanglan pagka-morning, kinahanglan mag-gather na nila kung sa may ilaan kinahanglan. Remember soon, as they needed, ingon si Lord, enough for one day. If mahumanan nila gather sa buntag, dili na na pakinabangan ka naman. Mamelt man siya, mawala man siya. No? In 22, on the 6th day, they gathered twice as much, 2 over for each person, and the leaders of the community came reported to Moses. This is what the Lord commanded. Everyone is to gather as much as they needed. Take a omer for each person who have in your tent. Mugather mo enough lang for a person, good for one day. Verse 17. The Israelites did as they told. Some gathered much, and some little. And when they measured it by the omer, the one who gathered much did not have too much. And the one who gathered little did not have too little. Everyone had gathered just as much as they needed. Next.
Then Moses said to them, no one is to keep any of it until the morning. Ngayon sa katong ninyong gikuha sa buntag, na enough for one day, dili ninyo pwede binlan para ugma. Meaning, kung sa'yo gihatag ni Lord para ng adlaw, huwag doon din ninyo kaon. Walay dapat ibilin. No? So what happened? Verse 20. However, some of them did not pay no attention ni Moses. Imagine mo kung naghan kayo tinapay sa imong palibot, usahay kasi pag may nagstorya, dili na ninyo mapadunggan. Nabantayan niyo na. Isa rin nakatin yung kaon rin. Kanang kasal party o Christmas party, kasi nakatin. Kasi nakabantay ninyo na mayroon na gaya na nga pwede na mo pila sa kaon. Maskin pa kung sa giyaw sa MC, wala na sila'y paki. Ano man? All eyes na sa pagkaon. No. Uy, naglinsun. Kung nagyaw ng MC dito nga, guys, later, after na magkaon, mga timuhaton, wala na sila'y paki. Ano man? Naipagkaon sa tubangan, nakapokus ko dito. Inanay na hitabo sa Israelites. When the time na nag-gather sila food, walay naminaw, naiban na wala naminaw ni Moses. Kung sa instruction ni Moses. Kung sa ilang libuhan. They kept part of it until the morning. But it was full of maggots and it began to smell. Ang uban wala namati ni Moses na dili dapat kaugmaan kung sa gikuha nila anang adlaw. So nahitabo, wag gyapon nila na pagkinabangan. Ano, pagkaugma nahimo siyang baho o napuno o ulod. Magos. So si Moses nalagot kaayo sa ilang. Ang instruction ni Lord, makuha ko enough for one day, and huwag doon ninyo na sa tibok adlaw, pagkabuntag, dili na mo dapat magpabilin o maskin gamay. No? Pero agi kay ang tao na agi pagka-bright, no? Magbilin yun gamay. O na yung reason ni Son, nga nang igabot sa panahon nga mag-worship, dili yun full blast. Ano man, magbilin o gamay. Dili ka 100% naman, magbilin o gamay. Ningon si Lord, enough naman ako ang grace sa imo. Yes, Lord, enough na yung grace ako every day. Pero Lord, magbilin lang o gamay. Pero ningon si Lord, enough for one day. Moses was very angry with them. Verse 21. Each morning, kada adlaw, mag-gather sila as much as they needed. And when the sun grew hot, it melted away. Wala na po dayon ang katong ilang gather na bread every morning. Next. On the 6th day, gikan day 1 tamang day 5, inana ang ilang gibuhat. Pero sa day 1 palang daan, napalpak na sila. Nanay uban na wala ni Patuo sa instruction of the Lord. On the 6th day, they had gathered twice as much good for 2 days. No? So, ang ilang gikuha sa una, ilang gidoble. 2 hours for each person, and the leaders of the community came and reported to Moses. Nga naman nga duha, twice man sa ika-6th day. Next. He said to them, this is what the Lord commanded you. Tomorrow is to be a day of Sabbath. In short, ugma adlaw Domingo. No? Tomorrow is to be a day of Sabbath, rest. A holy Sabbath to the Lord. So bake what you want to bake and boil what you want to boil. Save whatever is left, keep it in the morning. Di ba times to ang ipagawa ni Lord sa ikaunang adlaw? It is for the second day, which is Sunday.
Ang unang kilo para to sa 6th day. Ang ikaduha nga omer para to sa Sunday. No? Kaya nasayod si Moses, nasayod si Lord, nga dili dapat mutrabaho sa adlaw ating papahuan. Next. So they saved it until the morning, as Moses commanded, and it did not stink and get maggots in it. Ang ilang gi-remain nga tinapay, nga ilang giluto, ang ubang giboil, ang sa unang adlaw nga nadaot, nanimaho, o nagulod, pag-abot sa panahon sa Sunday, ang ilang gi-preserve, wala nadaot, wala napaho, wala giulod, save sa naitabo sa first day. As what Moses instructed sa mga tao sa Israel. Next. In today, Moses said, because today is Sabbath to the Lord. In short, karon ang pagkahon nga magsimba na dapat sa Diyos, you will not find any of it on the ground today. Niyo sa kanang ninyo ang nabilin sa Sabado, mo na inyong kanon sa adlaw Domingo. Maskin pa o mulakaw mo, mugawas mo sa tuwang tent, wala na mo'y makitaan nga bread nga nakita ninyo save sa first tama sa 5th day. Kung mugawas mo, makita mo bread dito nga wala na mo'y gibilin para sa adlaw Domingo, wala na mo'y makitaan. You will not find any of it on the ground today, Sunday. Next. 6 days you are to gather it. O na ito hinumduman igsoon. Unong ka adlaw, gipasagdan mo ni Lord na mo gather of enough within anak nga adlaw. But on the 7th day, the Sabbath day, there will not be any. Remember ko sa wali ni Brother Edgar. Ngayon siya, maskin paghatagan ka o 12 kilos o 12 kasako o 10 kasako na bugas. Agi kay naningkamot ka o panarbaho sa adlaw ng Domingo, makuha gihapon ni mo itong 10 kasakong bugas. Pero gilumag ka na. In short, dili nimo ma-enjoy ang 10 kasakong nga bugas. Ang makaon nimo ang 14 gyapon enough makaon nimo sa usa ka adlaw. Pero if sa Lord mo imong unahon ang 10 kasakong bugas, dili gilumag-an. Bugas din no? Sabbath day is holy day. Una usa sa mga command ng Lord, keep the holy Sabbath day holy. Ano man, balaanan na to ang adlaw ng Domingo. Kay maskin pag maningkamot ka sa adlaw ng Domingo, pangita o kwarta, there will not be any. And kung makakuha man ganing ka, dili kundi mo na ma-enjoy. Next, 27. Nevertheless, some of the people went out on the 7th day to gather it, but they found none. Naagihapoy mga gahing ulo na wala ni patuo ni Moses. So niadto sila gawas sa ilang tent, nangita sila atong mana, nangita sila atong bread, pero wala na sila nakita. Next, 28. Then the Lord said to Moses, how long will you refuse to keep my commands and my instruction? 29. Bear in mind that the Lord has given you the Sabbath. That is why on the 6th day He gave you bread for 2 days.
everyone is to stay where they are on the seventh day. No one is to go out. Verse 30, so the people rested on the seventh day. 31. The people of Israel called the bread manna. It was white like a coriander seed, and tasted like wafers made with honey. Imagino na yun na, kasi nakatilaw ko katong honey wafer, ito mo sa nisit. Nisit. Kung sa wafer siya, pero ang iyang flavor kay honey. No? Inana siya glasa. Inana siya lamig. No? Pero ang iyang itsura, pareha siya kaputi sa coriander seed. Kasi nakabalo coriander seed. Wala. So, igsoon, katong nga message na nakita na to, katong nga versikulo nga nabasa na to, 1 to 31, nahatagan ka tulo ka points. Number 1, the Lord God, He listened and hear the grumble of His people. Kasi nakaingon ka na walay naminaw o walay nakabalo sa imong kasakit, walay nakabalo sa imong kahago, walay nakakita sa imong effort, walay nakakita sa imong struggles in life. Pero i-post. Pero let me remind you that the Lord is saying you today, if He hears the grumble of His people and Israelites, He hears your grumble today. Kung nakabalo si Lord o nagitag action si Lord sa mga aligot sa mga Israelites sa unang panahon, remember that He is the same God yesterday, today, and forever. And kung naakay kalisdanan karon o imong gireklamo karong adlaw, si Lord naminaw. Next point. Second is we have a very hard time to follow a simple instruction ni Lord. Igsoon, basta pakayon mo nga ay para naman sa mga balaan. Pero ang instruction ni Lord is para sa ato ang kaayuhan. And if it is hard for us to follow ang instruction ni Lord, maglisod tayo soon pagabot sa uklap. Naman, ang instruction ni Lord, gather mo enough for one day. Nag-gather sila more than enough for one day. Wala na pahimos niya kuman. Ngayon si Lord, gather mo equivalent of 2 days. I-times to yung kuha ang karaglawa. Aron na may balon sa kauma. Ang uban wala nag-balon, wala nag-dipos o equivalent for 2 days. Ang ending, ipagutong sila. Nga naman, pag-atun na sa 7th day, paggawas na ka, mamuwas na bread, wala na yung bread. Wala na yung mana. Igsoon, sa aning versikulo itong ibasa, diyan ako mapatusan, nga ang tao, lisod kaayo mo o instruction ni Lord. Pero if mutuan lang ta sa instruction ni Lord, there is enough for us. No? Ang nito sa instruction ni Lord on the 6th day, na enough magikaon tama sa 7th day. Ikatulo, God provided us 6 days, 6 working days, but we should remember that the 7th day is rest day. Amen? Grabe na pagpanikama gikan Monday, tamang sa Saturday, nanay kumpanya tamang Saturday. Ang government is tamang na Friday, pero masaya ka ng yapon, mag-extend yapon. Pero ika 7th day, we should keep the holy Sabbath day holy. Kung insa pa'y para ni Lord, para ko ni Lord.
Kung unsa kay para sa kang Cesar, para to ang Cesar. Niyo si Jesus, kung unsa kay para ka Cesar, ihatag kang Cesar. Pero kung unsa kay para sa Diyos, ihatag para sa Diyos. God is a merciful God. He knew what we are in need o kung kinsa mo na kinahanglan ani. But if we continue to rely on our own strategy, we might fall weak and weary. When the Lord says to you that this is enough, let us be contented on sa muna sa atin. Because enough is for us to live a day, and tomorrow will problem about himself. Last verse, ang yang ito na sa panigos, before I go pray, let me read to you this last verse. Matthew chapter 6, verse 24. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other one. Next. Or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Walang potap. Heavenly Father, Lord, we thank you, God, for your message this morning. O Diyos, salamat Ginoo. And mo aming remind, O Lord,